Karamihan sa atin ay lumaki sa kahirapan at isa sa mga solusyon upang guminhawa ang ating pamumuhay, ito ay ang pagkakaroon ng mga negosyo. Alam mo ba na kahit maliit o sakto lang ang kapital mo, ay maaari mong masimulan ito at kahit nasa bahay ka lang, ay mapapatakbo mo ang mga negosyong ito. At sasabihin ko sa inyo, ang mga bagong business ideas na kakaunting tao lang ang nakakalam at malaki ang success at profit rate ng mga negosyong ito. Kaya panoorin mo itong video nito kung gusto mong mag-generate ng mas malaking income this year. Business idea number 1, drop servicing. Maaring ngayon nyo lang narinig ang salitang drop servicing. Dahil sa totoo lang ay kakaunting tao lang ang nakakalam nito. At sasabihin ko sa iyo ang mga information na ito for free. Ang hinihingi ko lang na kapalit is mag-subscribe ka sa aking channel. At napakalaki ng pwedeng kitain dito. Dahil maaari kang kumita ng up to 1 million pesos per month sa business na ito. Walang halong biro. Ano nga ba ang drop servicing? In simple terms, sa drop servicing, ikaw ay nagbebenta ng mga services katulad ng video editing, graphics design, social media management at marami pang iba. At mag-hire ka ng tao sa mas murang halaga para gawin yung service na binebenta mo. Example, sabihin na natin na may nahanap kang client internationally and kinakailangan niya ng video editor at ang offer sa'yo is 100,000 a month. Bali ang gagawin mo is hanap ka ng video editor dito sa Pilipinas na kayang gawin yung work. Sabihin na natin na babayaran mo ng 30,000 a month yung video editor na na-hire mo. Bali, 100k ang bayad ni client tapos 30k sa freelancer mo, then 70k ang magiging net profit mo per month. Para ka lang naging middleman dahil sa ibang bansa ay in demand ang mga ganitong service at mahal ang mag-hire sa ibang bansa. Kaya ang ginagawa ng mga client is naghahanap sila ng mas mura na kayang i-provide yung service. Di ba napakagandang business nito? Kikita ka, kikita yung freelancer mo, then makakapag-deliver ka ng service sa mga client mo. Kung gusto mo itong simulan, ito nga ang mga dapat mong gawin para mapagsimula ng drop servicing business. First step is to identify what service you want to offer. Kung knowledgeable ka sa editing, then yun ang service na i-offer mo. Take note na napakaraming services ang pwede mong i-offer. Second step, make a portfolio. Dahil dito, makikita ni client yung mga works mo at dun siya magbe-base kung i-hire ka ba niya. Third step, find client. Maaari kang makahanap ng clients online like Upwork, Online Jobs PH at marami pang iba. Basically, interviewing ka nila and they will check your portfolio. Fourth step, find a freelancer. Dito sa step na ito, isahanap ka na ng potential na maging freelancer mo. Nagagawa ng mga services na ina-offer mo. So you can find a freelancer in Facebook groups. So kung sa Facebook groups, then join groups na related sa editing. Then post ka doon na need mo ng freelancer para sa work na yon. Basically, join ka sa mga group na related sa service na ina-offer mo. Fifth step, work submission. Bali sa part na ito, isipapasa mo na yung work ng freelancer mo sa iyong client. Bakit ikaw ang magpapasa? Kasi nga, ikaw yung nag-apply sa client. That's why, ikaw din dapat ang magpapasa ng mga work. Sixth step, cash flow. Sa tuwing babayaran ka ni client, isahatiin mo na yon. So, kung every 15 days ang pasahod ni client sa'yo, example 50k kada kinsenas, bale sa freelancer mo, isibibigay mo na yung sahod niya per 2 weeks, which is 15,000. At yung natirang 35,000 is sa'yo na yon. At ulitin ko lang, ito yung step na kailangan nyo upang magsimula ng isang drop servicing business. First step, identify what service do you want to offer. Second step, make a portfolio. Third step, find a client. Fourth step, find a freelancer. Fifth step, work submission. Sixth step, cash flow. Business idea number 2, YouTube automation. Alam mo naman natin na sa YouTube ay maraming tao ang kumikita at yung iba ay yumaman pa. Alam mo ba na pwede kang kumita sa YouTube kahit hindi mo pinapakita ang mukha mo? Yes, totoo yan. At ito nga ay sa pamamagitan ng YouTube automation. Ito nga ang isa sa mga halimbawa ng channel na hindi pinapakita ang mukha. Ito nga ang kaalaman na mayroong 2.6 million subscriber plus at kung makikita ninyo na ang lahat ng video niya ay hindi pinapakita ang sarili niyang mukha. At kung makikita ninyo na ang channel na ito ay kumikita ng estimated na $317 to $5,100 every single month. O kung sa pesos, ito nga ay nasa 17,000 to 280,000 per month sa paggawa lang ng content.
At kung nagbabala kang simula ng YouTube automation, ito nga yung mga dapat mong gawin. Step 1 is to find a niche. Suggest ko ay gumawa ka ng channel na kung saan interested ka. Halimbawa ay mahilig ka sa basketball, maaari kang gumawa ng channel na related sa mga basketball content. Step number 2, find video ideas. Humanap ka ng channel na ginagawa na yung gusto mong gawin. Halimbawa is about sa player background ang content na gusto mong gawin. Then humanap ka ng channel na gumagawa na ng mga ganong videos at tingnan mo kung bakit sa tingin mo ay naging successful yung channel na yon, upang ito ay ma-replicate mo sa iyong channel. Basically, kokopyahin mo lang yung mga gumagana para mas mapabilis mo ang progress mo. Step 3, make a script. Kung may kapital ka ay maaari kang mag-hire ng freelancer na maaring gumawa ng script para sa'yo. O kung wala ka naman kapital ay pwedeng ikaw mismo ang gumawa ng mga script. Dapat ang mga videos na gagawin mo ay more than 8 minutes per video. Dahil once na na-monetize ka na is you can put more than 1 ad sa isang video. Pag ito ay more than 8 minutes at kinakailangan mo ng 1,500 to 1,600 words para sa 8 minutes video. Step 4, video production. Kung may kapital ka is you can just hire someone para gawin yung voiceover at editing. Ngunit kung wala kang kapital, ay maaaring ikaw na mismo ang mag-voiceover at mag-edit ng mga video. At pag kumikita ka na, ay tsaka ka maaaring mag-hire ng mga freelancer para gawin yung trabaho. Step 5, make a good title and thumbnail. Napakahalaga nito dahil dito madedetermine na kung i-click ba ng isang tao ang video mo. Kung may puhunan ka nga ay maaari kang mag-hire ng freelancer para gawin ang thumbnail at title. Ngunit kung wala kang kapital, is maaari ka namang gumawa ng thumbnail using Canva, Photoshop at marami pang iba. Step 6, upload. Basically, upload mo lang yung videos na ginawa mo, kasama yung thumbnail, title at lagyan mo ng description ang iyong video. Step 7, consistency. Upload lang ng upload hanggang maabot mo yung requirement sa YouTube. Upang ma-monetize ka na at kumita ng pera, kailangan mo ng 1,000 subscriber at 4,000 watch hour upang makapag-apply sa YouTube Partner Program at magsimulang kumita dito. Business idea number 3, coaching. Isa nga ang coaching program sa pinaka-profitable na business. Basically, sa coaching program ay magtuturo ka ng isang specific skills o kahit iba't ibang skills na ituturo mo sa isang tao in exchange for money. Example, magaling ka sa social media management. Tapos, nag-decide kang mag-start ng coaching program online. At sa loob ng iyong program, ay nandoon yung mga information na dapat malaman ng mga taong interested. Sabihin na natin na gumastos ka ng 50,000 sa website mo. And yung course mo naman is free lang ang gastos. Kasi nga, ikaw mismo ang gagawa ng mga content. O kung mag-hire ka ng video editor para mas maging presentable ang mga content ng iyong coaching program. Sabihin na natin na binebenta mo yung coaching program mo ng 2,999 per enrollee. So kung magkakaroon ka ng 100 enrollees, 299,900 pesos na kaagad yun. Di ba bawin mo na agad ang gastos sa paggawa ng website at editor? Profitable itong business model na ito. Ngunit kailangan ay may skills ka na pwedeng i-offer. At dun talaga yung expertise mo upang mabigay mo ang mga information and lesson na makakatulong din sa mga nag-enroll. Kumita ka na, nakatulong ka pa sa iba na mas mapabilis ang kanilang success. And tandaan, pag mas marami nag-enroll ay mas malaki ang kikitain mo. Kaya dapat ay alam mo din kung paano mag-market ng program upang ma-maximize mo ang perang pwede mong kitain. Business idea number 4, pet supply. Isa ang pet supply sa mga in-demand business na pwede mong simulan dahil sa sobrang daming tao ang willing gumastos para sa kanilang mga pet. Mapadamit man yan, pagkain o mga gamit para sa mga alaga nila ay kanilang binibili. Sobrang laking market nito dahil kahit mismo sa inyong bahay ay pwede kang mag-start nito. Kahit pa konti-konti lang. Halimbawa, cat food. Subukan mo siyang i-alok sa mga kapitbahay mo na may mga alagang pusa. At pag bumili sila sa'yo, ay i-maintain mo yung relation na yon upang pag kailangan niya ng cat food ay sa'yo na agad siya bibili. Magkano puhunan nga ba ang kinakailangan dito? Maaari kang magsimula sa halagang 10,000 pesos. Ngunit mga limitadong produkto at limitadong quantity lang ang mabebenta mo dahil maliit ang puhunan mo. Pag may product ka na ay pwede mo na itong i-alok sa mga kakilala mo.
kapitbahay o kahit sino pang interested sa binebenta mo. At pwede ka rin mag-post sa Facebook, TikTok upang mas marami kang maging customer. Matrabaho nga lang ito, ngunit kikita ka talaga basta may tiyaga. At tuwing kumikita ka o tumutubo ay ang gawin mo ay bumili pa ng mas maraming produkto upang mas marami pang pagpilian ng mga customer mo. Business idea number 5, Shopify. Ang Shopify nga ay isang online e-commerce platform na kung saan ay pwede kang gumawa ng website upang magbenta ng sariling produkto o magbenta ng mga produktong galing sa ibang bansa. Paano nga ba ito gumagana? Kinakailangan mo munang maghanap ng produktong ibebenta. Piliin mo yung may mataas na demand at saka ka maaaring gumawa ng website sa Shopify. May mga templates ka na maaaring gamitin kaya hindi mo kailangan mag-aral ng coding para makagawa ng website sa Shopify. At kinakailangan mong maghanap ng supplier. Sa'yo ba mismo galing yung product o may supplier ka? At ito pa ang isang sikreto. May tinatawag tayong dropshipping. Sa madaling salita ay may magpo-provide ng product at hindi mo na kinakailangan itong i-handle. Kumbaga, gagawa ka lang ng website tapos ilalagay mo yung product, then pag may bumili sa'yo ay tsaka ka bibili doon sa provider ng product mo. Ang kilalang bilihan ng mga wholesale item ay Alibaba. Ngunit kung kakaunting item lang ang bibilin mo o kakaunting quantity, maaari kang bumili gamit ang AliExpress. At pag may website ka na, product and supply, ang gagawin mo naman ay i-promote yung product mo at website. It's either organic or paid. Sa organic nga ay wala kang gagastusin. Halimbawa nga ay nagbebenta ka ng damit, bali pwede kang mag-post ng video about sa damit na binebenta mo sa TikTok, Facebook at YouTube. At pag may nakapanood ng video at nagustuhan nila, ay bibili sila sa iyong website na ginawa mo gamit ang Shopify. At kung paid promotion naman yan, kinakailangan mong gumastos at dapat ay marunong kang mag-setup ng ads gamit ang Facebook or even TikTok ads. Maraming yumaman sa pamamagitan ng Shopify. At lahat ng nabanggit kong videos idea ay maaari ninyong mas-search sa YouTube upang mas lumawak ang kaalaman ninyo tungkol sa mga sinasabi kong mga business ideas. Bago matapos ng video na to, may tanong lang ako sa iyo. Ano sa mga business ideas na nabanggit sa video na ito ang gusto mong masimulan at magkano ang goal mong kitain sa mga business ideas na ito? Comment mo dyan sa baba at aking babasahin at maaari ang makapulutan ng aral ng ibang taong makakapanood ng video na ito. Negosyong walang lugi, yan ang kadalasang hinahanap ng maraming tao. Ngunit ang katotohanan ay may kaakibat na risk ang mga business na ating papasukin. Nasa sa atin na lang kung paano natin mapapaliit ang risk na malugi ang ating pera. Ngayon, na natutunan mo na ang mga business ideas na dapat mong simulan na kung saan ito ay pwedeng mag-generate sa'yo ng up to 1 million pesos plus a month kung magagawa mo ito ng tama. At sinasuggest kong panoorin mo rin ang golden rule sa paghawak ng pera dahil makakatulong ito sa'yo habang nagdenegosyo ka. Click mo lang ang video sa end screen. Yun lang, huwag kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Let's keep on hustling!